Yan, nawa ay patuloy po tayo binibigyan ng talino ng Panginoon. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa mga Kawikaan, Kabanatang Siyam, mga talatang 8 hanggang 10. Proverbs chapter 9, verse 8 hanggang verse 10. Proverbs chapter 9, verse 8 hanggang verse 10. Okay? Once again, Proverbs chapter 9, verse 8 hanggang verse 10. Babasahin ko na lamang po at sundan nyo na lang ng inyong paningin. At ganito po ang ating matutunghayan. Reprove not a scorner, lest he hate thee. Rebuke a wise man, and he will love thee. Give instruction to a wise man, and he will be yet wiser. Teach a just man, and he will increase in learning. Verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the holy is understanding. Tayo po'y manalangin. Muli, Ama, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataong ito na makapag-aaral na naman po kami ng iyong banal na salita. Dalangin po namin, Panginoon Diyos, na patuloy niyo po kaming samahan as we study your word, sapagkat saganang sa amin, Panginoon, inaamin po namin na kapos ang aming kaalaman. Ang aming pong kaisipan ay limitado, Panginoon Diyos, sa mga bagay na maaari po naming malaman. Unless na ang banal na Espiritu ang siyang magturo sa amin, ay hindi po namin makakaya maunawaan ang mga bagay. Lalo tigit sa lahat, Panginoon, na may sabuhay mga bagay na ito. Kaya ngayong oras ito, minsan pa, Ama, samahan niyo po kami. At nawa, patuloy ang banal na Espiritu malayong kumilos sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maaari po tayong maupo. So the title of the message for this day is Applying Wisdom in Your Walk. Yan. Applying wisdom in your walk. Now, madalas daw natin pag-usapan ang patungkol sa karunungan and the opposite of that, in which, what is that? Foolishness. And wala na sigurong mas magiging mangmang pa, okay, or maraming kamangmangan sa panahon po natin ngayon, or sa panahon, kundi itong panahon po natin ngayon. Saan ka makakakita na ang panahon po natin ngayon, they would define man and woman based on their own understanding. Kumbaga, ang gender sa kanila, wala siya between on your two legs, but rather, ang gender sa kanila is nasa kaisipan. Can you imagine that? Ito na yung panahon na hindi na nagsasama, o madalas tayo makakita, na mga nagsasama, hindi lang babae at lalaki, kundi babae, babae, lalaki, lalaki. And they're telling us, or telling the world, na para bang, kung ikaw babae, pwede kang maging lalaki. So the world is full of what? Foolishness sa panahon po natin ngayon. Marami na paniniwala, let's say for example, the trans movement. Okay? Kung familiar po kayo sa trans movement, ang alam kasi lang natin madalas at naririnig yung transgender. Tama? Ibig sabihin, pwede mong palitan ang iyong kasarian, okay, base sa iyong trip o base sa iyong preference na tinatawag. But you know what? There are more than, alam yan, just one trans, okay, sa sistema ng mundo ngayon. Meron tayong tinatawag na trans-species na tinatawag. Kumbaga, sawa na sila sa buhay nila, and then they'll come to realize na hindi pala sila tao, aso pala sila. So what they're going to do, ano ginagawa po nila? Nabubuhay po sila sa kulungan na aso, kumakain sila ng dog food, hindi mo sila makausap ng matino. Kasi imbes na makausap mo sila through words, tumatahol sila. Woof, woof. There's a kind of trans-species na mas worse than that. Alam niyo kung ano yun? Hindi lang yung nagpo-post na para silang alien. No. I'm not talking about that. Minsan, sawa na sila sa buhay, isipin nila, parang gusto ko na lang maging lampshade. So, buong araw, nasa sulok sila, para silang mga engot. Nandun lang sila. Bakit? Lampshade ako eh. Ang tawag doon, trans-species. Meron pang bago ngayon, hindi pala bago, sorry.
tinatawag na transable na tinatawag. So meaning to say, you possess a completely healthy body, pero naramdaman mo parang gusto kong ma-identify sa mga taong disabled. Halimbawa, hindi ka bulag, bubulagin nila yung sarili nila para maging bulag sila. Feeling nila gusto nila magkaroon ng crutch o ng saklay. Anong gagawin nila? Ipapaputol nila yung paa nila. Maraming doktor ang nagagalit, thinking, kaya kami nagpakahirap 10 years in the medical field para lamang iligtas itong mga taong ito na gusto magkaroon ng, alam mo yan, ng paningin, ng pandinig, di ba? And then all of a sudden, meron mga klaseng taong ganito. Why? Because our world today is full of foolishness. Siguro mahirap makarelate kasi it's not personal to you. But you have to understand that foolishness, it extends hindi lamang sa mga unbeliever, pwede rin po siyang madapuan pati sa mga mananampalataya. If you are a believer in Christ, sinasabi mo na nagtiwala ka sa Panginoon, and yet you are not surrendering every sin na meron ka, that is called foolishness. Kung mananampalataya ka, at hindi mo pa naisusuko, ano pa man yan? Okay? Bisyo, barkada, relasyon, that is called what? Foolishness. And I believe, hindi dapat yan nananagana sa mga mananampalataya. Naniniwala ho ba kayo doon? Let us open our Bible in John chapter 16, verse 13. John chapter 16, okay, verse 13. Ano pong sabi po dyan? Sabi dito, ganito, howbeit, okay, when he, sino yung he dyan? Take note ha. Ang sabi dyan, he, referring to the Spirit. So the Spirit, okay, is a person, a personal being na kagaya ng Father, Son, and the Spirit. So ngayon, tingnan natin ha, John chapter 16, verse 13. Okay? Howbeit when he, the Spirit of truth is come, okay, is come, meaning to say, pupunta or darating, sabi po dyan, ayun o, is come, He will guide you, ang sabi dyan, into all, ang sabi dyan, truth. Alay po ba gaano kabigat ho yan? Ibig sabihin, ang isang mananampalataya na naging mananampalataya na kay Kristo, hindi lang sa pangalan ha, okay? Hindi lang professing Christian. Ano na po siya ngayon? Possessing Christian. Meaning to say, tinanggap niya na yung kaligtasan. Therefore, kalakip nun, meron na siyang banal na spirito. Ang banal na spirito ngayon, ang nag-a-act, okay, as a reminder, as a guide, so that the Christian or the believers, meron siyang ano ngayon? Wisdom. Kasi ang trabaho ng banal na spirito to convict us. Okay? Nasa mga kabataan, if you are practicing premarital sex, that is not love, that's not dating. It's fornication. So meaning to say, everything, mga kapatid, mga minamahal, na ituturo po sa atin ng banal na spirito ay patungkol sa katotohanan sa Diyos. Kasi mayroong katotohanan sa sanlibutan eh. Kaya maraming tao din na naniniwala sa Diyos. They're practicing atheism. Why? Kasi sasalungat sila doon sa pamumuhay nila. Kaya mostly po ng mga bakla at mga tomboy nowadays, it's either kokontrolin nila yung religion or iiwanan nila yung religion to believe that God did not exist at all. Kasi pag naging mananampalataya ka, kokontrolin ka ng Diyos. Hindi ibig sabihin na wala na tayong control sa sarili natin, wala na tayong free will. That's not what I'm saying. Hindi yun yung sinasabi po natin. Kundi sinasabi po natin ngayon, i-guide tayo ng Panginoon sa katotohanan ng pamumuhay ng naaayon sa lumikha po sa atin. Nagigets niyo po ba? Anong klaseng pamumuhay meron tayo kung hindi tayo mamumuhay ayon dun sa original plano ng lumikha sa atin? Sige nga. Kung kayo merong baso
at gagamitin yung isang tabo sa CR pag nagpupo kayo, pwede naman siya, kaso nga lang, hindi niya nagagamit yung pinaka-essence, yung purpose ng baso. Tama po ba? Ganun din sa buhay ng isang mananampalataya. When God created man, gusto ipakita ng Panginoon yung kanyang kaluwalhatian sa tao. It's by His grace. Lumitaw ho tayo. Huwag mong isipin na para bang, delikata tayo sa madibigay. Hindi ho ganun, mga kapatid. Tayo po ang susunod sa kalooban ng Diyos. Bakit? Nilikha lamang po tayo. And we're just going back to the original design ng Panginoon by giving Him what? Glory. Yun yung original dapat sa paglakad natin saan? Sa katotohanan. Kasi sabi dyan, no? For He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear, that shall He speak, and He will show you things. Ano dyan? Sabi? To come. Yung mga bagay na, sa mga bagay patungkol sa hinaharap. Mga kapatid, ang paglakad po natin sa pananampalataya ay ang pagtitiwala po natin sa Diyos. We can never know what will happen next day or even mamaya. Di natin alam kung ano yung mangyayari. Kaya nga, sa paglakad po natin sa pananampalataya, pinagkakatiwala natin lahat sa Diyos. Amen po ba? Ang equivalent po nun, nagkakaroon tayo ng kapayapaan kasi siya ang may hawak eh. Kung sa paningin man natin hindi maganda, sa paningin ng Diyos, maayos yan. Romans chapter 8, verse 28, all things work together for good. Tama? Kung sa palagay mo hindi maayos, sa harapan ng Diyos, maayos yan. I remember the life of Joseph. Kakatapos lamang natin, tama? Sabi nga ni Joseph, you think evil against me, but God meant it for good. Naintindihan ni Joseph, bakit? Malapit siya sa Diyos eh. Kilala niya kung sino may control ng buhay. Kilala niya kung sino itong pinaglilingkuran niya. At wala siyang anumang pagdududa, wala siyang anumang alalahanin, wala po siyang anumang stress, sabihin natin sa buhay, o hindi ini-stress yung sarili niya, kasi nga, kilala niya yung pinaglingkuran niya. And if we have the Spirit of God that tells us, okay, about how to conduct ourselves, kung paano tayo mabubuhay, mga kapatid, ulitin ko ito ha, lumalakad po tayo ng may katalinuhan. Lumalakad po tayo ng may katalinuhan. Kaya pa lang sabi dito sa verse 10 ng chapter 9 ng Proverbs, the fear of the Lord is the beginning, ano sabi dyan, of wisdom. And the knowledge of the holy, ano sabi dyan, is understanding. Ibig sabihin, nagkakaroon ng koneksyon o nagkakaroon ng talino kapag konektado tayo sa Panginoon. Gusto mo mag-work ng tama ang buhay mo, ng may kaayusan, i-connecta mo yung sarili mo sa Diyos. Para kang naging electric fan. Kahit anong ganda ng electric fan, pag hindi yan konektado sa source, walang kwentang electric fan yan. Mga kapatid, ganun din tayo bilang isang mananampalataya. Maybe isa kang tao, you're functional, pero kung gusto mo mag-function to the fullest with God's wisdom in your life, you must be connected to the source, and that is God. We need to be connected, kanino? To God. So anong gagawin po natin ngayon? If we truly understand, kung talagang tunay na nauunawaan natin, na dapat tayo lumakad ng may karunungan, ano po ang dapat po nating tandaan? 3 bagay po ang kinakailangan po nating matandaan. Okay? Sabi dito, una, if we want to walk with wisdom, wisdom always include rebuke. Hello? Wisdom always includes rebuke. Tandaan po ninyo ang pinag-uusapan po natin, paglakad. Kung ang paglakad po natin ay hindi siya nagiging tama, kasama ng karunungan, katalinuhan, ang alin? Rebuke. Sabi dito in verse 8, sabi dyan, reprove not a scorner, lest he hate thee. Rebuke a wise man, and he will love thee. Now, pag sinabi po nating wisdom, kasama na po yan bilang isang mananampalataya. So kapag nire-rebuke tayo, ano pong gagawin po natin? Balik mo nga doon sa PowerPoint. So kapag nire-rebuke tayo ng Panginoon, ano po kailangan po natin? We need to, hindi ako na lang. Okay. So we need to take it. Hello? Isang kamangmangan, maganda lang yung word na mangmang, palitan natin. It's a negative word
But I guess, alam mo yan, maglalagay ito sa atin ng panggising. Palitan ko yung salitang mangmang. Isang kabobohan sa isang mananampalataya na gusto niya ng karunungan pero ayaw niya ng rebuke. Amen? It's a foolishness for a believer or a follower of God that wants wisdom and yet ayaw niya ng rebuke. No, it's not. Kailangan mo ng rebuke. Kasi the moment na sinasabi tumatanggap ka ng rebuke, hindi yung pagiging mangmang ka sa sarili, hindi yun eh. Kumbaga, ina-identify mo yung sarili mo sa harapan ng Diyos na, Lord, kung wala ka, wala ako. Kasi the moment na nagmataas ka, nagkaroon ka ng pride, na alam mo lahat ng bagay, na meron ka pinag-aralan, etc., diyan ka babagsak. Bakit? Hindi ka na nare-rebuke nun. Pag tumatanggap ka ng rebuke, isa lang sinasabi mo, Lord, wala akong anumang katalaniwan. Let your wisdom speaks to me. Masakit to, tatanggapin ko po. Di ba? So yun ang kailangan po natin. So again, when we talk about wisdom, and you want to have that, always remember, may rebuke ang Panginoon. God rebukes those people na talagang, alam mo yun, ayaw lumakad ng maayos. Sa ethics, ang tawag po dyan, dilemma. Okay? Lala ko tuloy, may subject ako ethics eh. Ibig sabihin po nun, meron kang idea at merong isang idea na sasalungat dun sa alam mo. Okay? Kung sa kapwa-tao, pwede pa magkaroon yan eh. Pero sa harapan ng Diyos, huwag mo nang ilaban. Matatalo ka lang. Because God's ways is different for our ways. Makinig kayo. Hindi yung maintindihan ng kamay ng Panginoon. Saka makakita, sinabi ng Diyos, binigay ng anak si Abraham, and then all of a sudden, ihandog mo yung anak mo. Amen? Saka makakakita, nilabas ng Panginoon ang Israel sa Egypt, nandito sila ngayon sa dagat, di ba? Sabi ng Panginoon, go. Sabi ni Moses, teka lang, may dagat. Sabi niya, go. Binuksan yung dagat. Tama? Marami pang story makikitang ganyan. Okay? Saka makakita, ang kalaban mo libo-libo, tapos nakita yung, sabi, hindi, bawasan mo yan, gawin mo 300. Saka makakita, alam mo yan, para matalo mong isang bansa, instead na atakin mo sila with the weapons that you have, ang gagawin mo, paikutan mo lang yung lunsod. Itong beses, with a trumpet and sulo. Then pagkatapos 7 araw, sigaw kayo. Saka makakita ang ganun laban. Tapos natalo yung kalaban. God's ways are different from our ways. Kung bakit maraming anxiety kasi, nagiging realidad mo, yung kagaya ng realidad ng mundo. Dami kong utang, paano ko ito babayaran? Sa paraan mo, di mo talaga kaya. Iba yung paraan ng Diyos. Ano dapat natin gawin? Itiwala tayo sa Diyos. If we don't take rebuke, kapag hindi natin, alam yan, tinatanggap, hindi tayo lalago sa pananampalataya. Because, alam yan, ang pagsalungat sa rebuke ng Panginoon ay isang paraan ng kamangmangan. So if you want wisdom, always take rebuke in your life. Amen? So kapag may nagpapaalala sa iyo sa iyong maling paglakad, maling barkada, maling pamumuhay, maling doktrina. O ngayon Kristiyano ka na. O, dapat di na sumasayaw. Sumasayaw ako pag masaya, pero yung sumasayaw ka ng medyo malaswa, o di kaya something out of foolishness para ma-post mo lang sa Facebook, na dapat ang ginagawa na kasi natin ngayon is to glorify God. Again, ang buhay mo ngayon, hindi na sa'yo eh. So you're thinking, Lord, ito bang gagawin ko? Matutuwa ka? Because it's not about you anymore. It's all about Him. Kapag masyado ka nagiging mataas at marunong sa sarili mo, masyado na yung kay pastor. Hindi mo galing sa akin yun.
Galing sa Panginoon. Pastor naman, sagutan ko na kasi magana ka na naman, adya nga Christian, at least lagyo na Christian niya. Pwede na ita. If we don't take rebuke, mga kapatid, that is a sign of foolishness. So every time na meron po tayong kinakaharap na decisions in life, at lumalaban yan dun sa gusto natin, isuko mo yan sa Panginoon. Kasi hindi ka magkakaroon ng kapayapaan, kagalakan at pag-asa kung lalabanan mo ang kalooban ng Diyos. God is always rebuking us because God loves you. Hindi naman KJ ang Lord eh. Hindi KJ ang Lord. Kapag kayo nagbabiyahe, sabihin natin, Olongapo, as you go along the way, makikita nyo yung mga lugar, yung nature, yung scenery. Magaganda no? Pero may mapapansin kayo, dun sa gilid ng kalsada, may harang. Okay? May harang. Ano yung harang? Para ma-block yung view? No, it's not. Protection yon sa mga dumadaan doon. And it gives us a warning na kapag lumagpas ka dyan sa hangganan, hindi lang yung, tawag dito, hindi para maging KJ yung daan. No. Ibig sabihin, pag lumagpas ka doon sa harang, mamamatay ka. Ganon din ang rebuke ng Panginoon. Hindi lang mo siya display. Kasi nais ng Panginoon na ang buhay ho natin ay sumagana sang-ayon sa kanyang kalooban. Ano kasi sabi sa John chapter 10, verse 10? Ano sabi doon? The thief cometh not but for to steal, to kill, and to destroy. I have come that they might have life, and that they have it more abundantly. Paano sasagana ang buhay ng isang mananampalataya kung pinangungunahan niya ang Diyos? Okay? So if we want wisdom that comes from God, the Word of God, anong gagawin po natin? We have to take it. We have to take it. Kasi sa paglakad po natin, gusto mo maging maayos, at kapag ang paglakad mo sumasalungat sa Panginoon, ang gagawin ng Lord, i-rebuke ka niya. Ang gagawin mo? You have to take God's rebuke. Bumalik ka sa tamang paglakad. Bumalik ka sa tamang paglakad. You can say all the things you want. Sinasabi yan na kasi ng pastor ng church. Hindi. Kung may talino ka na nagmumula sa Panginoon, isipin mo, di nagmula sa tao, di nagmula sa Diyos. At kung alam mo na ang rebuke na ito ay ikakaayos ng buhay mo, dapat ka makinig. Ngayon, kung hindi ka nakinig at napahamak ka, hindi yan kasalanan ng Diyos. Kasalanan mo yan. Amen? Pangalawa na kinakailangan po natin matandaan, God's wisdom always includes what? Reminder. Okay? Reminder. Ngayon, pag pinapaalalahanan tayo ng Diyos, ano dapat po natin gawin? We need to remember it. Reminder So, ano gagawin? Remember it. Sabi ng verse 9, ganito, give instruction to a wise man, and he will be yet wiser. Okay? Mas magiging matalino siya. Okay? Kasi naalala niya teach a just man, and he will increase, ano sabi dyan? In learning. Wag mo na ilagay doon. Sige, ayaw mo na lang dyan. So, kumbaga, mga kapatid, kung tayo po gusto natin maging matalino, dahil sumusunod tayo sa Panginoon, meron siyang paalala, dapat po yung alalahanin lagi. Kung paglakad ang pinag-uusapan po natin, maraming paalala ang Panginoon Actually, hindi lamang yan sa ating mga kamangmangan sa buhay, paalala ng ating paglakad patungkol sa ating paglilingkod sa Panginoon. Sa pag-handle ng family, okay, sa ating buhay. So, ibig sabihin mga kapatid, when we want to possess wisdom that comes from God, ano gagawin po natin? Tandaan nyo, lagi may paalala ang Diyos. One of the idea of giving us reminder is to put that in discipline. Amen? Gaano kahalaga ang discipline? Tanungin nyo mayaman na tao, meron kayong makikitang trend. They have discipline.
Tingnan yung mga matatalinong tao, meron silang trend. Ano yun? Discipline. Look at those people na talagang merong kalaguan sa spiritual na pamumuhay. Ano meron sila? Discipline. Because they always remember, di ba, meron laging cost. Meron laging kapalit ang paglilingkod natin sa Panginoon. Yung hindi ka maglingkod sa Panginoon, okay lang, that's your decision, pero tatandaan nyo, may bunga yan, may kapalit yan. Amen? Yung maglingkod sa Panginoon, mahirap. Yung hindi ka maglingkod sa Panginoon, mahirap din eh. Pero mas mahirap ang hindi ka naglilingkod sa Panginoon. Kasi wala yung talino ng Panginoon, paggabay ng Panginoon, pagpapala ng Panginoon. Ngayon, kung gusto ko rin lang mahirapan, doon ako sa naglilingkod sa Panginoon. Ang tawag doon, karunungan, wisdom. Hindi pinag-uusapan dito kung mabait ka o hindi. Sabihin na natin, mabait tayong lahat. Hindi tanong kung mabait o hindi mabait. Ang tanong, mangmang ka ba or matalino? Kung mananampalataya ka, mangmang ka ba or matalino? And if you have wisdom that comes from God, makikita sa paraan ng pamumuhay mo kung naaalala mo yung mga panutunan na binibigay sa'yo ng Diyos. Gusto mo malago ka pero tamad ka, hindi pwede yun. Tama? Kaya sa buhay natin, dapat nagpapatuloy tayo no matter what happens. Kasi alam mo sa buhay mo, pag napalayo ka sa Panginoon, walang mangyayari sa iyo eh. Kaya kahit sa devotion, devotion na naman. Pero kahit na gano'n, papatuloy ka pa rin. Amen? Kaya blessing kapag nakikita yung bawat isa eh. Diba? Minsan yung iba, pag nag-share ng idea nila, minsan nawawala sila sa sarili nila, pero at least nandun ang pagpasalamat natin. Amen? It's part of discipline. Pero reminder lang ha, baka naman mula umpisa hanggang wakas, wala ka pa rin sa sarili mo, iba na yun. At least may development, may paglago. Amen? Kaya dapat tayo lalo pang lumalapit sa Panginoon. Lagi natin pinakikinggan ng paalala ng Panginoon, dinidisiplina natin ang sarili sa Panginoon sapagkat yan ay tanda ng taong marunong. Number 3 and last. Okay? Remember, when God gives wisdom, it always includes reveal. Ano nga uli yung una? Rebuke. Pangalawa, reminder. Pangatlo, reveal. May ipinapakita. So ito ngayon siya. If God is revealing something, we need to change something in it. Okay? Kapag may nire-reveal ang Panginoon sa iyo, dapat mo nang baguhin. Ayusin natin ha. Tingnan po ninyo. So again, pag sinabi po natin wisdom, applying wisdom in our walk, kanina sa rebuke, sabi ng Diyos, anak, ito yung papunta ng wisdom. I want you, gusto ko na lumakad ka dyan. Nagigets? So tayo bilang sa mananampalataya, lalakad do tayo dito. Amen? So ngayon, meron mga situation sa buhay po natin. Okay, may mga situation na para bang, nagiging matalino ka sa Diyos. Kapag ikaw ay sumasalungat na, okay, i-rebuke ka ng Panginoon. Why? Gusto kayong bumalik sa dating paglakad. Kasi nawawala ka eh. Kinokontra mo ang Diyos eh. So anak, balik. Yung rebuke, hindi lang yung paalala ha. Matinding pagpaalala to. Okay? Amen? Alam niyo po ba na ang Banal na Espiritu, yun yung trabaho niya. Bakit hindi yung naririnig? Naging manhid na kayo. You grieve the Spirit. Pero pag malapit ka sa Panginoon, malinaw na malinaw mo maririnig yun. Diba? Nagpaplano ka, wag mag-devotion. Diba? Sabi ng Lord, ay ko na, nga no, Lord, thank you ha. Sige, balik na ako dito. Yan. Pero pag malayo ka na talaga, kahit anong lakad mo, hindi dahil sa hindi tumatawag ang Lord eh. Malinaw siya tumatawag. Hindi nagbabago yun because God never changed. Tama? God is immutable. Amen? Ano nangyari? Ba't di mo narinig? Matigas na yung puso. Hindi na narinig. So yung pangalawa, okay, ikina-clarify ko lang ha, sa ating paglakad, okay, sa ating paglakad through wisdom, kanina pagsalungat, pagtalikod. Ngayon, sa ating paglakad,
may palihis, naliligaw. Ano gagawin ng Lord? Magpapaalala siya. Mukhang aliwain dadalanan mo Nagigets? Kasi lumalakad ka eh. So pag nire-review ka, ibig sabihin tumalikod ka. May pag nagre-remind ng Lord, papunta din naman doon, kaso nga lang ibang way. Kaso sabi ng Lord, hindi yan ang gusto ko sa iyo eh. Kaya minsan sa ating paglakad, walang blessing. Kasi iba yung paraan mo. Masyado ka mautak. Nagigets? So when you are somehow, alam mo yan, nalilis ng landas, sabi ng Lord, anak, di ba? Bumalik ka sa tamang paglakad. Pangatlo, sa atin dun sa paglakad, sabi ko nga, God is revealing something. Okay? Ano po nangyayari? Kanina, baliktad pala, sumasalungat, lumilihis. Sorry, yun yung word. Okay? Lumilihis ng landas. Kanina, yung sinasabi ko po pala is naliligaw. Okay? Naliligaw. Ibig sabihin, yung paglakad mo, out of something, siguro out of ignorance, di ba? Pinapaalalahanan ka ng Panginoon. Not necessarily mean talagang intentional mo yan, pero ang salita ng Diyos kasi ang nagpapaalala sa atin bilang isang mananampalataya. Either it's you are a new believer in Christ, or dumadaan ka sa sitwasyon na ngayon mo palang pinagdadaanan. Nagigets? Kahit matanda ka na mananampalataya, ang Diyos nagpapakita siya ng mga bagong bagay sa ikakatuto mo. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na para bang matagal ka na mananampalataya, may pinapakita pa rin ng Panginoon. If you are somehow, alam mo yan, tumagal ka na bilang isang mananampalataya at para bang wala nang tinuturo ang Lord, medyo sampal-sampalin mo yung sarili mo sapagkat hindi yan totoo. Yan ay daya ng kaaway. Marami pang ituturo ang Panginoon sa iyo. In fact, ang tawag dyan, kamangmangan. So, isabihin naliligaw ka. Yung paglihis, it's your intention, okay? It's your craftiness. Nagigets? So, kanina, doon sa tinatawag po nating pagsalungat sa Panginoon, pride mo yun eh. May laban. Ito yung gusto ng Panginoon, kaso ayaw mo, tatalikod ka. Ano gagawin ng Lord? I-rebuke ka. Nagigets? Tandaan nyo, ayaw ng Panginoon na matataas sa tao. God resisted the proud and give grace to the humble, ang sabi ng James. So ngayon, sa mga tao namang naliligaw, that is out of what? Ignorance. Kanina, arrogance pride. Sa mga naliligaw naman, ano sabi ng Lord? Anak, di ba? Ang Diyos ang magtuturo po sa atin. Even though, sabi nga natin, that is out of foolishness siguro, pero kapag tinuluyan mo kasi yan po'y kamangmangan. Amen? Kamangmangan na pwede tayong turuan ng Panginoon sa mga bagay na kinakailangan po nating matutunan. Yan man ay pagtuturo sa mga anak, yan man ay pagkakaroon ng relasyon, yan man ay paghahanap ng trabaho, pagpili ng course, calling ng Panginoon in the ministry. Mga kapatid, ang Diyos po ang laging nagpapaalala sa atin. So yung pangatlo naman is paglihis. Okay? Bakit ka lumilihis? Ang tawag po natin dyan, craftiness. Okay? So yung kanina, yung sumasalungat, arrogance, yung naliligaw is ignorance, kinakailangan ng reminder. Ngayon naman, sa mga lumilihis, ano po yan? Craftiness, pagiging tuso. So ano ngayon ang pinapakita po sa atin po dito ng Panginoon? Kapag nangyari po yan at may pinapakita ang Diyos, pinapabago niya yan. Yung una, sinisigawan ka ng Lord. Mali yung dinadaanan mo, bumalik ka, mapapahamak ka. Yung pangalawa, a gentle reminder, anak. Dito naman, i-reveal sa'yo ng Panginoon, pero ikaw pa rin ang gagawa sa sarili mo. You have to change it. Alam mo na eh. Nagigets niyo po ba? Hindi mo na kinakailangan pag-pray, Lord, sana bigyan niyo ako talino. Hindi nga, ibinigay na sa'yo eh. Ang tanong dito, ano yung move mo? Alam mo nang mali paglakad mo eh. Tapos pag-pray mo, bigyan ka ng wisdom ng Panginoon. Saan ang wisdom doon? Ang wisdom, babaguhin mo yung sarili mo. Tama? Amen po ba? Kasi inireveal na ng Panginoon sa'yo. Therefore, ayusin mo na. Mga kapatid, maraming Kristiyano ang nabubuhay pa rin up to now, saan?
sa kamangmangan. Because they don't take rebuke, di ba? They don't even try to remember what God is saying to them. Kaya mahalaga yung nag-aaral ng salita ng Diyos eh. Napapaalalahanan tayo. Kasi pag may paalala ng Panginoon, at least wala na pananagutan ng Diyos. Kaya sabi ko nga, mahirap maging Kristiyano, but it's worth it. Amen? It's worth it. Tandaan niyo, pagiging Kristiyano, dalawa lang. Totoong paglilingkod or hindi naglilingkod. Walang gitna. Walang gitna. Nakikinig ko kayo? Active or non-active. Walang gitna. Pag active ka, that's it. Sige, tuloy mo yan. Pero kung sasabihin nag-a-attend ka lang, active ka, hindi. Pag hindi ka talaga sold out totally sa Panginoon, you're not active. Hindi natutuwa ang Diyos sa iyo. It's about time to change that. Why? Because God is revealing something to you. At least somehow yung rebuke okay na yun eh. Pero yung revealing kasi, it's a personal thing. Naintindihan po ninyo? Okay, nagdi-devotion kayo. Pero ang tanong, ano ba yung nire-reveal ng Diyos sa iyo? Sige nga. Pag wala na hong pagre-reveal, pagpapakita ang Panginoon sa iyo, tanungin mo na kagad ang relasyon mo sa Panginoon. Kasi hindi tayo naglolokohan ho dito. Ang paglilingkod sa Panginoon ay para malubos ang buhay na ibinigay niya po sa atin, pinagkatiwala. And to walk that in foolishness is a foolish thing to do. Ang paglakad sa kamangmangan ay isang kamangmangan nga talaga. Biruin mo, ang dami na ng paalala ng Panginoon, no? Amen? Wag na kayong mabuhay na kagaya ng sa mundo. Meron na nga tayo banal na Espiritu to teach us about holiness. Kung hanggang ngayon, iniisip niyo pa rin ang Diyos, pag-ibig pa rin, tigil-tigilan niyo na ho yan. Hindi na ho sa Diyos yan. Ang Diyos ho, hindi lang siya pag-ibig. Kabanalan, katarungan din siya. Kaya kapag hindi maayos ang buhay mo, walang pagkalubos ng buhay. Hindi tayo nagtitipon dito para magbulahan. Na kapag nasa Diyos ka, alam mo yun, magiging maayos ang lahat. Magiging, alam mo yun, lahat ng paghinga mo maayos, di ka magkakasakit. Hindi tayo ganun. Kasi ang buhay mo natin, kahit na gaano kahirap ang buhay, ipaglilingkod ko pa rin sa Panginoon. May pagpapala, salamat Panginoon, magpapatuloy ako. Walang pagpapala, salamat Panginoon. Ikaw nagbigay, ikaw nag-alis, purihin ang dakilang pangalan ng Panginoon. That is how we walk in wisdom. Kamusta ka na ngayon? Are you walking in wisdom? Or you are walking in foolishness? But the question is, ikaw ba ay sumasalungat, naliligaw, or lumilihis? It's about time for us to check our lives if we are indeed walking in wisdom. Paano tayo lalakad ng may katalinuhan? Sabi dito again, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. And the knowledge of the holy, ang sabi dito, is understanding. Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po'y manalangin. Tayo po'y manalangin. Muli, Panginoon Diyos, salamat po Ama sa umagang ito. Tunay nga po, Panginoon Diyos, na napakabuti po ninyo. Kayo po yung Diyos na lagi nagpapaalala po sa amin. Sa aming po paglakad. Sa aming po Panginoon, sa totoo lang, wala po kami may tatago sa inyo. Lahat ay ayan. Kahit anong pilit na gawin po namin pagkukunwarin, kayo pa rin ang nakakakita sa amin. Ngayong umagang ito, Panginoon, hinihingi ko po na siyasatin po nawa namin, masiyasat po nawa namin ang aming mga sarili. Talaga nga bang tunay ang paglilingkod namin sa iyo? Salamat, Panginoon, di kayo nagsasawa na ipakita sa amin ang tamang daan
ng aming paglakad at pamumuhay. Kung sumasalungat man po kami, Panginoon, tulungan niyo po kami na lagi po namin marinig, maintindihan ang pagre-rebuke niyo po sa amin. Because if we want to walk in wisdom, Lord, wisdom always includes rebuke. Or maybe, oh God, sa amin po paglakad, dumadating sa punto, Ama, na out of ignorance, we wanted to walk in a different path, oh God. Kaya kami naliligaw. Salamat pa rin, Panginoon, sa mga paalala niyo po sa amin. Tulungan niyo po kami na habang kami malapit sa inyo, ang bulong ng paalala ang lagi po naming sundin. Huwag po naman dumating sa punto na lagi po namin itong binabaliwala hanggang sa tumigas ang aming puso, tumigas ang aming puso, tumigas ang aming puso, na isinisigaw niyo na po ang iyong paalala pero hindi na po namin ito naririnig sapagkat naging manhid na po ang aming pandinig sa inyo. Or maybe, oh God, masyado na kami nagiging crafty, oh Lord. Na yung paglakad po namin, Panginoon Diyos, may paglihis. Mukha lang kaming Kristiyano, pero sa katotohanan, iba yung lakad namin, nakalihis po, Panginoon. Forgive us, O Lord, sa mga kasalanan namin ito. And this time around, tulungan niyo po kami na mabago po namin ito sa tulong po ninyo. Thank you for your word, Father, na nagbibigay po sa amin ng lakas to live in this life with wisdom. And I pray, Lord, makita po ito sa bawat aspeto ng aming pamumuhay. Sa pamilya, sa trabaho, pag-aaral, at maging sa paglilingkod po namin. Hiningi ko po na ang iglesyang ito ay magpatuloy ng may karunungan sa mga paalala ng ibanal na salita. Salamat po, Panginoon Diyos. Hiningi ko po na minsan pa ang pangalan mong maitaas at malulhati. Tala po aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pari na